Ako si Christine Prado, kabilang sa Alibata. Ako si Edward Fernandez, kabilang sa Alibata. Ako si Mark Purple, kabilang sa Alibata. Alibata. Ako po si Tony Garbar sila ng kabilang sa Alibata. Ako po si Parsa Pama, kabilang sa Abisdario. Ako po si Renjo Aguiles, kabilang sa 20 letra ng alpabetong Pilipino. Ako po si Celsa Nayas, kabilang sa 20 letra ng alpabetong Pilipino. Ako po si Diner Sam, kabilang sa Abacada. Ako po si Ana Bernalito, kabilang sa Apacado. Ako po si Rizal Pero Sicaray, kabilang sa Bulalong Alphabetong Pilipino. Ako po si Mark Sevilla, kabilang sa Modernong Alphabetong Pilipino. Ako po si Darwin Escuela, kabilang sa Modernong Alphabetong Pilipino. Ako po si Cardia Peter Silang, kabilang sa Bulalong Alphabetong Modernong Alphabetong Pilipino. Sino ba? Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay gumagamit na tinatawag na alibaba o baybay. Ang alibaba o baybay ang ginagamit ng ating mga ninuno sa pagsusulat, pag-uusap at pag-alibaba. Noong unang panahon, wala pang sumpa at papel. Kaya sa pader ng kwento sila nagsusulat o sa mga bato. At yan ang tinatawag natin alibaba. Alibaba! Uy! Ito ang mga simbolong gamit sa abecedario. Ito ay magkapareha lang ng alibata. Ito ay mga simbolo ng abecedario. Abecedario. Ibigay mo ito kay Ella Aguinaldo para sa kaaraw ng Alcaz Bayan bukas. Itinanong ko sa arawan na alphabet ngayon. Pag-isabi na sa iyo kapatid na mga salamat sa kanyang sigaro sa altar ng iyong pagkakulipan. Ang 20 alpabetong Pilipino. Bago dumating ang mga Espanyol, ang karamihan ng mga wikang Pilipinas ay sinusulat na gamit ang talampasigan ng baybayin. Ang mga Espanyol ay pinakilala sa Latin na panitik sa Pilipinas noong unang kalahating bahagi ng ika-20 na siglo sa mga Pilipinong wika ay sinulat na gamit at palabaybayang ukila. Si Dr. Jose Rizal po ng namumbahay sa pag-iisadyo na nasulat sa Pilipinas. Noong ipinakilala ang wikang pambansa patay sa Tagalog, ang mga palagang Lopez K. Santos ay gumawa ng bagong alpabeto na binubuo sa titik. Ito ay ginagamit sa mga pamamalang libro at balanging tinatawag na balangila. Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at wikang pambansa sa Batay Tagalog ayon sa mungkahi na pagkatutubo ng Rizal, sinalunan ang abakada ay sinalo ng mga ibang wika na Pilipino. Pero kung letra alpabeto. Ang abakada ay binubuo ng
nagahainamaan na lang o para sa tao-way na. ang abakada. Alpabetong Pilipino. Ang modernong alpabetong Pilipino ay binubuo ng 28 letra. Ngunit, marami pa ring diksyonaryo ang gumagamit ng abakada. Binubuo rin ito ng katitigas ng padinig. Ang halimbawa nito ay ang mga letrang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, at Salamat po sa panonood ng aming